Sabi nila, oh, tignan mo, galit na si Trump kay Marcos. Galit na si Trump kay Marcos. Tapos samantalang mga kababayan, galit na daw si Trump kay Marcos, pero nahuli daw si First Lady Lisa Marcos sa Estados Unidos o naka-detain o naka-hold sa Estados Unidos. Kung galit si President Trump ng Estados Unidos kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga daw do sa ibinigay ang dating Pangulong Duterte sa ICC, yun yung naratibo nila, di sana sinabi ni Trump, kayong mga vloggers, kayong mga media, puntahan nyo, ibalita nyo buong mundo na si Lisa Marcos, na First Lady ng Pilipinas, asawa ni Bongbong Marcos. Eto, nahuli natin. May illegal na ginawa. May katarantaduang ginawa dito sa Estados Unidos. Naibalita na yan. Wala sa kanila lang nang gagaling, mga boss. Di ba, Ma'am Ginger Cat at Frozen Soul? Wala na, maipe-fake news. Pati si Trump dinadamay na. Correct, maharlika, swap kay Buloyski. Oo nga, no? Maganda yung naisip mo, Tuloy. Director Jaime Santiago na nagsasagawa na sila ng case build-up para sa posibleng pagsasampa ng cyber libel o libel charges laban kay Maharlika. Ito ay kaugnay sa? Dahil umano sa pagkakalat nito ng fake news, partikular na ang alegasyong nakadetine sa Los Angeles, California si First Lady Lisa Marcos dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Alam nyo sila, mga kababayan, lahat po, lahat po ng may balita na may namatay, may nahuling ganito, pati po yung, biruin mo, administrasyong Marcos ang namamahala sa Pilipinas, mga bossing. Tapos kapag merong malaking nakitang bulto-bulto na mga alam nyo na yon, ipinagbabawal na gamot. May mga bulto, ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni John Maltizo, Boss Mark, galit si Mark Abe. Kanina, may pinatatamaan na BBM vlogger. Naku, baka ako yun, sandali. Hindi naman tayo yun. Dahil tayo, puro naman tayo dito, no? Sino kaya yun? Ewan natin, Yung sinasabi nila, mga kababayan, na ang ating unang ginang ay na-hold, ito, iputulin ko lang pansamantala ito. Tanggalin ko lang pansamantala. Di ba? First Lady Lisa Araneta Marcos held a Thanksgiving dinner with member of the, live yan, ngayong araw, Philippine State Controlled Media PTV. Live yan ngayong araw. Di ba? Tapos kapag yung tipo bang huli, yung mga DDS, dyan mo na marirealize, mga engot talaga to. Mga utu-utu talaga ito. Ganyan na. Ganyan na mga kababayan. Sabihin nila, okay, parang palilipasin lang. Gawa ulit tayo ng panibagong fake news. Pero ayan, tayo mga boss, chief amo, sir. Dito po sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung totoong Diyos po, yung minura po ni dating Pangulong Duterte, hindi po si Kibuloy. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, mga kababayan, wala na tayong panahon para gumawa pa ng fake news at hindi natin gagawin yan kahit na anong mangyari. Kung mapapansin nyo mga bossing, minsan po may isang araw tayo na replay lang yung mga binablog natin. Bakit? Kasi wala namang iba-vlog talaga Wala namang issue na nangyayari, wala namang kaganapan na nangyayari. Replay na lang. 'Di ba? So sa kanila mga bossing, hindi uubra 'yun. Kung babalikan natin yung sinabi ni pangalan nito, ni Katrina Ponce Enrile, na merong nanggagaling na pondo galing sa China, baka itong mga to ang nakakatanggap. Alam naman natin yung mga kakampi nila mga pro-China. Siyempre kapag bakit wala kang vlog? May pondo kami para sa ganyan, ganito. Ba't wala kang vlog?
sige na nga, iisip na lang ako kung ano yung maibabalita, kung paano ko masisira si Bongbong Marcos. Paano ko masisira, madadama yung asawa ng Pangulo. Ganun ho. Mapipilitan at mapipilitan ka, kahit wala ka namang ibabalita, mapipilitan ka gumawa ng ibabalita kahit fake news, masira mo lang at masunod mo lang yung boss mo. 'Di ba? O balik tayo dito. Oh. Tiago, kahit nasa Estados Unidos si Maharlika, ay titiyakin nilang sa pagbabalik nito sa bansa ay nakahanda na ang arrest warrant laban dito. Nako, isa lang ang solusyon yan. Kasi hindi naman OFW yan eh. No? Isa lang ang gagawin yan. Iiwasan lang umuwi ng Pilipinas. Yun lang. Kailangan, maganda dyan, yung talaga, kahit nasa ibang bansa ito, sisiguraduhin namin na mapapauwi o mapapabalik siya o mahihiling namin sa Estados Unidos na siya ay ipaubaya sa amin. Yun yung yun yung magandang marinig. Pero yung hihintayin na umuwi, sir, hindi naman OFW yan na merong kung sakaling mawalan ng permit, mawalan ng visa sa pagtatrabaho niya, kailangan umuwi. Sinasabi niya, pinagmamalaki niya, American citizen siya. Di ba? Pinagmamalaki niya, American. Diyan na nakatira yan. No? Simple lang ang gagawin yan. No choice. Hindi ako makauwi. O kagaya ko, yung dati, nung wala pa yung, sino ba dito? O wala pa yung nanay namin dito. No? Ang ginagawa namin, since kung tayong lahat ang uuwi, lahat kami magkakapatid dito. Tapos, dadalawin natin yung nanay natin, dali na lang natin dito. Siya na lang ang dumalaw dito. Di ba? Wala. Ngayon, nandito na lahat kami. Lahat. No? Wala na natira dyan sa Pilipinas. Instead na umuwi tayong lahat, santambak na pamasahe ang uubusin natin, siya na lang dali natin dito. Ganun na lang. Di ba, mga kababayan? Ganun lang din ang gagawin yan. Kung sino man yung gusto niyang makita doon sa Pilipinas, sige, tara, imbitahin kita dito. Wanted ako dyan Hinahanap ako ng batas dyan Wala din, hindi lang uuwi ho. Pero maganda, kung ang masasabi sa mamamayang Pilipino, kumbaga, maganda yung talagang sisiguraduhin natin na mapapauwi natin ito si Maharlika. Ganyan ho Dagdag pa ng NBI chief na sa mga susunod na araw ay magsasampa sila ng mga reklamo laban sa ilang social media personalities. Meron pang iba. Kasama kaya si Mark Ramos doon? Kaso na daw, di ba? Kaso, tama ba ako? Magsasampa sila ng mga reklamo laban sa ilang social media personalities. Magsasampa ng reklamo. Mukhang malabo naman po ako, mga bossing. Di ba? Lahat po ng topic natin, lahat po ng vlog natin, ito, kagaya po niyan, mga galing po sa mga mainstream media na naibalita na po. Wala nga po kayong narinig sa amin o dito sa channel na ito na, nako, galing po sa puting itlog ni Roque. Wala tayong ganun, no? Pagka walang balita sa mainstream media o yung malalaking mga channel, wala. Wala tayo. Ayun, sabi nga nung iba, replay ba to, Boss Mark? Eto, hindi replay to sabihin ko, yung mga pangalan niyo dyan, Mardia. Naku, paano ko naman babasahin niya? Yan, si Mardia, si Rosalinda, kaya kasama. Cecil Banes, John Maltizo, Alejandro Torres, Maureen Rivera, Rego, Angeline Collado, Ai Chang, nakita nyo, hindi replay, di ba? Yan yung mga tinype nyo ngayon lang. Si Ginger Cat, si Carlos, Ray Ray, si Aba, si Isaac Altahara, di ba? Pagka wala tayong nakikita na galaw o balita, replay. Di ho ba? Kung sabihin, Mark, fake news yung binalita mo na si Maharlika ay tinatrabaho ng NBI. Binalita ho yun nung
Sasabihin ko lang, binalita po yun. Ayun, narinig nyo naman, doon ko kinuha. O, doon napupunta yun. Di ba? Doon napupunta yun. Hanggang doon lang ho tayo. Hindi tayo aabot sa punto na gagawa nga ako ng sarili kong balita. No? Para lang mag-viral. O, walang ganon. Nagbabala ito na lahat ng trolls at vloggers na nagpapakalat ng fake news ay papanagutin nila sa batas. Ayan, dapat lang ho mga kababayan. Dahil ang ano ho dito, ang biktima po kayo. No? Kayo po na feed ng mga fake news. Kagaya ho ng mga ano nila, nung mga supporters, followers, viewers nila, pambansang, di ba pambansang nanay, pupunta dito, susugod dito, di ba Rego? Oh. Sasabihin, Mark, ganito, ganyan, nasa na yung first lady ninyo? Oh. Na-hold yung first lady ninyo doon sa Los Angeles, California. Oh. Tapos syempre tayo naman mga bossing, mapagpatol tayo sa ganyan. Sabi, ano to? O ganun lang. Kapag pinakita ko na to, wala na, tahimikan na po. Kawawa, napapahiya, 'di ba? Tampino TV? Napapahiya. Kaya dapat totoo 'yan. Pabor ako diyan. Makasuhan yung mga gumagawa ng mga peking vlog, mga peking balita ho, mga bossing. 'Di ba?